Sa oras na 8:30 ng umaga mga kabrigada, alamin naman ho natin itong paghahanda ng North Luzon Expressway Yun! para nga ho sa dagsa ng mga motorista ngayon nga hong Semana Santa. Makasama po natin si Sir Robin Ignacio, ang Head ng Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga po Sir Robin. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning po, good morning po. Opo, Sir Robin, unang-una, dito po sa ating tinatawag na Holy Week Exodus, ilan ho ba yung mga motorista na inaasahan ho natin sa ngayon? At ilan na po yung mga una ng mga dumaan ho dyan, bumiyahe sa NLEX para ho mga nauna nang umuwi sa kanilang mga probinsya? Opo, ang ine-expect po nating volume po ng traffic natin is tataas po ng daily average po ng 10%. Mhm. So that translates po to around 35,000 for NLEX alone. Mhm. And then mga 7,900, additional 7,900 for SCTEC. Mhm. And additional 1,900 for NLEX Connector Road. Mhm. So yung sa total po ng NLEX magiging around 385,000 daily average po natin. Mhm. So kami naman po ay nakapaghanda na at mula pa nga po nung April 8, wala na po tayong road closure, mga road work, Mhm. tinapos na muna po yung mga naumpisan at sa pansamantalang ititigil po yung paggawa para open po lahat yung lanes natin hanggang April 21 na po ito yung makabalik naman po yung ating mga nagbakasyon na mga kababayan. Mhm. So sa ngayon ho, di ba nabanggit nga ho ninyo na maaga ho kayo naghanda, nagkaroon tayo ng mga suspension ng mga roadworks. Ito naman po sa Sir Robin, di ba usually hindi naman natin inaasahan o wini-wish na may mga masisiraan, maaksidente. So ano ho yung mga ginagawa naman ho nating measures para po kapag may nangyari ho ng mga ganon, may mga nasiraan, kumbaga ba mas mabilis po nating marerespondihan para po hindi na makapag-cause pa ng traffic sa NLEX? Tama po kayo, sir. Yun po, nagdagdag na rin po kami ng mga deployment ng personnel po namin Mhm. mula pa po nung April 8 nga po. At sigurado po itong dagsaan po nitong Miyerkules, Huwebes, yun po yung anticipate natin. Mas marami pa po kaming mga deployment na personnel. At ganun din po na nag-implement na po kami ng free towing. Actually, mula pa po nung April 9, Mhm. ng 6 a.m. hanggang kaninang 6 a.m. At itutuloy po yan ng 6 a.m. po ng Holy Wednesday Mhm. hanggang 6 a.m. na po yan ng April 21 ng Monday para nga po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na makaabala sa daloy ng traffic. Pero Mhm. hindi naman po sana ito dahilan para hindi na po maghanda na mas maayos yung ating mga kababayan. Mhm. Sana sa paghahanda nila, siguraduhin pa rin po sana nilang nasa tamang kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago Opo. bumiyahe. Sir Robin, yung sa Marilao Interchange, totally cleared na ho yun? Wala na talagang effect yung nangyari ho doon? Mhm. Opo, mula nung natapos po yung pag-repair nung bago matapos po ang March, open na po lahat ang ating lanes doon. At tuloy-tuloy nga po hanggang ngayon, wala naman po tayong problema doon. Nadadaanan po lahat ang ating lanes doon sa Oh, area. okay. Sir Robin, of course, I understand na syempre naka-RFID na po tayo ngayon. Yun po mga kabrigada natin para mas Cashless smooth, na lahat. cashless, mas smooth yung biyahe ho nila. Dapat ganun na yung transaction. But kailangan pa ho ba ninyo ng ambulant tellers? O so far, gumagana naman ng maayos at ika nga, effective yun hong implementation natin ng cashless toll? Opo, bagamat yun nga po, meron na po kaming around 97% na po yung ating mga dumadaan dito sa expressway mga naka-RFID na po Pero meron pa rin po kasing kahit merong RFID na minsan hindi nakakapag-load. Oh. And palibhasa meron pa rin po tayong mga cash lanes, Mm. doon po sila dumadaan. At ini-expect nga po natin na ngayong pagdagsa po ng ating mga kababayang bibiyahe ay Mm. siguradong medyo hahaba pa rin po yung pila dito sa ating mga cash lanes. Mm. So ang ginagawa po namin ay nagdadagdag pa rin po kami ng mga cash lanes for as long as Mhm. hindi naman po affected yung ating RFID users po Mhm. And minsan ang ginagawa na lang po namin is yung additional collection points po sa lanes
ginagawa yung additional lane, yung isang lane, ginagawang dalawa po yung collection points po natin doon. So, mas mainam pa rin po sa, talaga na magkaroon na po ng RFID kasi mas maayos pa rin po yung daloy ng traffic natin sa mga dedicated RFID lanes po natin. Siguraduhin lang po na merong sapat na balance po. Ayun. So dito po sa nabanggit ho rin na numbers pala kanina sa Robin, ano po yung araw na historically at yung ina-expect po natin na may pinakamaraming bugso? Ito ho ba yan, Wednesday ba? Yung mga ganyan na pinakamaraming bumabiyahe po sa NLEX? Opo, ang halos taon-taon na monitor po natin is Miyerkules po ng hapon, starting siguro mga 2 to 3 p.m. Tapos tuloy-tuloy po yan hanggang gabi at bagya pong bababa ng gabi ng hating gabi siguro ng Miyerkules, pero madaling araw pa lang po ng Thursday, dagsaan naman po yung ating volume hanggang hapon na po yun ng Thursday. So ang gagawin naman namin po dyan ay mag-implement na po kami kaagad ng counterflow mula po Balintawak hanggang Marilao and yung area po ng San Fernando hanggang Dao para makatulong po dito sa pabilis ng daloy ng traffic dito sa pa-northbound. Ayun. Ngayong araw ho ng Lunes, kumustahin po namin ang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? Meron na ho ba tayong mga namomonitor na pagbigat, pagdami ho ng mga motorists po natin as early as Monday? Sa ngayon po ay mabilis pa po ang daloy ng ating traffic. Nagkaroon lang po kanina na minor accident dito sa bandang Valenzuela, itong pa-southbound naman po, papunta Manila. So, nagkaroon po ng slow-moving traffic po natin kanina doon. Pero, hindi po related pa rin po doon sa inaasahan natin na pagdagsa ng ating mga kababayan. Okay, ang last question ko po, Sir Robin, kanina binabanggit ninyo na humahaba talaga yung pila usually sa cash lanes dahil nga, 'di ba, marami pa ring mga walang RFID. May inaalok ho ba kayo na designated lane para sa mga gusto namang magpakabit na ng RFID o kaya yung mga magre-reload ba? Kasi yung iba dyan, Sir Robin, baka hindi ho nila alam, di ba? Meron na ho tayo sa mga e-wallet na pwede na ho tayong mag-load in advance para ika nga smooth yung biyahe. Pero yung mga magre-reload at saka magpapakabit pa lang ng RFID, meron ba kayong designated lanes for them? Apo, sa lane po sir, hindi na po tayo magkakabit doon, lalo na kung magdadagsaan na po yan, kasi lalo makakaabala po doon sa daloy ng traffic. Pero sa lahat ng mga entries pa rin po naman dito sa NLEX coming from Metro Manila, meron pa naman kabitan dito sa tabi na area, po. Meron po dito sa Mindanao, sa may Balintawak at maging doon sa may Sampaloc po, ay dito sa may Espanya, toll plaza po namin. Pero hindi po dun sa lane. At tama po kayo sir, actually mas mabilis na po mag-reload pagka using yung ating mga online po. And in fact, pwede po silang mag-download nga po yung mobile app natin na MPT Drive Hub at i-register po nila yung kanilang RFID account doon. Then mamomonitor na po nila yung kanilang load balance at pwede rin po sila mag-reload online using their accounts po. Ayun. O tsaka kahit ako, partner, bago ko bumiyahe, lagi kong chine-check yung Yung balance balance ko, di ba? Sa Correct. SLEX tsaka sa NLEX kasi magkaiba yan, di ba? So chine-check ko lagi yan para sureball na. Ang hirap kasi pagdadaan ka tapos hindi aangat yung di ba? Minsan, correct. Kasi yung pala insufficient balance ka pala. balance ka na, di ba? Pero masingit ko lang, Sir Robin, parang may bago raw hong rampa o entry plaza sa Valenzuela. Kailan ho effective ito at ano ho yung matutulong ho niyan sa pag-isang traffic natin? Ay, ano pa po yun, sir? Kakatapos po yun at inaantay pa po yung go signal na buksan po. Dito naman po sa Lawang Bato po, sir, hindi naman makaka-apekto masyado dito sa ating dagsaan ng tuloy-tuloy from Metro Manila going mga provinces po. Ayun, sige. Okay. Panghuli na lang po siguro, baka meron ho kayong mga mensahe, mga paalala, mga tips sa ating mga motorista po na babiyahe ngayong Semana Santa, Sir Robin. Yes, sir. Uulitin ko po, napakainan pa rin po yung nakahanda yung ating mga motorista bago magbiyahe. At sa paghahanda po, sana po ay ma-check nila na nasa tamang kondisyon po yung kanilang mga sasakyan. At ganun din po yung magdadrive. Sana po may sapat na pahinga, maayos yung kondisyon para po kahit paano makaiwas po ng aberya. At yun po, yung sa RFID po, mas mainam po talaga ng kailangan po magpakabit na po sila. Mas maayos pa rin po yung daloy pagka sila ay naka-RFID. At yun po, bago po sana bumiyahe,
kung pwede pong tingnan yung kasalukuyang traffic situation ng aming expressway Mm. para kung meron man silang ma-monitor na talagang masikip ang daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe Mm. ay mas mainam na gawin na po nila siguro yun para hindi na po maipit lang po sa congestion. Ayun. Panghuli na lang po siguro kasi pag ako nagda-drive, lagi kong dinadala yung yung backup na card Ah. sa sa RFID, pero may nasakyan po ko na isang Grab isang beses ganun na hindi nababasa yung RFID niya, tapos hindi niya dala yung kanyang backup card. So mas tumagal pa kami dun sa Ayun lang. sa toll. Siguro paalala na lang po Tama sa po. mga driver natin na huwag kalimutan Yes, sir. yung card nila. Opo, huwag kalimutan yung card kasi pag hindi nabasa po yung sticker, pwede po nilang itap yun. Pero sana po kung nararasan na po nila na hindi na po na-read yung kanilang RFID, lalo na kung umulit na, Mm. maaring patingnan nila at baka kailangan na po palitan. Libre naman po libre. yung sticker. Ayun. Pinalitan. Okay, sige. With that, Sir Robin, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, good luck po dito po sa inaasahan natin na buhos Yan. ng mga motorista dito po sa mga darating na araw. Maraming salamat po at magandang umaga po, sir. Good morning din po. Salamat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.